versus Maka laban sa nakaraan part 5. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ang ikalimang kabanata sa harapan ng batang hunter at ng matandang assassin. Pero bago ko nga umpisahan, lilinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung interesado ka nga, tara na, umpisahan na natin to. At dito ngayon mag-uumpisa nang natulala si Maka sa sangkatirbang panira ng Dragon Dive. At kahit nga sila Zeno at Netero ay gulat na gulat dyan sa ginawa ng alamat na hunter. At nung papalapit na nga kay Maka ang napakaraming panira, iilag pa sana siya, pero dahil sa dami nga niyan, nakagip siya at tinamaan. Kaya baon ng matanda sa kalupaan. Pero habang nakabaon nga yan, patuloy lang si Jing sa pagpapaulan ng Dragon Meteor Shower. Kaya patuloy ang pagkawasak ng paligid dyan. At si Maka nga ay bumangon na at tumalon pa itaas. Dahil parang wala ngang planong tumigil ang alamat na hunter sa pagtadtad sa kanya kahit nakabagsak pa siya. At sa pagtalon nga niya pa itaas, nandyan na naman ang napakaraming panira na patama sa kanya. Kaya si Maka Zoldyck nagpalipat-lipat ng posisyon para makaiwas. Ngunit ang malaking problema, kahit saan siya magpunta, mayroong mga meteorite ang papatama sa kanya. Kaya hirap na hirap ang assassin dyan kung papaano siya makakalusot sa atake ng batang hunter. Hanggang tinamaan na naman siya ng mga panira, kaya baon na naman ng matanda sa kalupaan. Pero si Jimpix nga, alam na buhay pa rin si Maka at makakabangon pa rin ito. Kaya patuloy siya sa pagtira dyan at pagtadtad sa matanda. Pero habang binabanatan nga niya ang matanda, nagtataka si Jing dahil hindi na ito bumabangon pa at hinahayaan niya lang ang napakaraming panira na tumama sa kanya. At pagtingin nga niya ng maigi sa kinaroroonan ni Maka, nagulat si Jimpix dahil merong napakalaking bunganga ang kumakain sa mga Dragon Meteorite Shower. At takam na takam nga yan sa sangkatirbang panira dahil parang gusto niyang ubusin ang lahat ng yan. At tanong nga ni Jing sa kanyang isipan na anong klaseng nilalang daw ba yan, dahil hindi nga daw ito tinatablan ng mga Dragon Dive. Hanggang nagsalita na nga dyan si Maka Zoldyck at sabi niya, na alam mo bata, na kahit ano ang gawin mo, hindi mo ko matatalo. Dahil bata ka lang sa akin, kayang-kaya kitang patayin. Pero sagot nga ni Jing, pero lolo, buhay na buhay pa ako ah. Kailan ba ako mamatay? Pagkatapos ba nito?
sabay tiro ulit si Jing ng kanyang mga dragon dive. Pero bago pa nga tamaan si Maka niyan, biglang may malaking kamay naman ang lumabas at pinotektahan ang matanda. Pero si Jing nga walang pakialam dyan at patuloy lang siya sa pagtadtad kay Maka Zoldyck. Kaya ang matanda sobrang tamlay sa bata. At sabi niya na hindi mo ba nakikita na wala nang kwenta ang mga atake niyan. At dagdag niya pa na kahit magdamag pa daw yan gawin ni Jing, wala na nga daw itong mapapala. Dahil hindi na nga daw ubra ang ataking yan kahit na ipilit niya pa. At tanggapin na nga lang daw ng bata na wala na itong laban sa kanya. Pero pagkatapos nga niyang sabihin yan, talsik si Maka sa isang iglap. At ginamit pala ulit ni Jing ang kanyang air punch at sinabay sa dragon dive. At sabi nga ni Jimprix dyan, ang dami mo naman kasing sinasabi, Lolo. Dapat focus ka lang sa laban para hindi ka tinatamaan. At sobrang talino na naman ni Jing dito, mga idol. Dahil sa hindi nga lumulusot at kumukonekta ang mga dragon dive dahil pinoprotektahan si Maka ng malaking kamay mula sa itaas. Kaya sinamantala ng batang Jing ang pagkakataon habang nagsasalita ang matanda at pinuntirya niya ang katawan nito mula sa ibaba gamit ng kanyang air punch dahil hindi na nga saklaw ng depensang kamay ang ibabang bahagi. Kaya kumonekta ang powerful air punch sa katawan ng veteran assassin. At diyan nga, bumangon na si Maka at sabi niya na napakatalino mo, bata, at totoong pinapahanga mo ko sa tagli mong talino. Pero hindi sapat ang talino para manalo ka sa labang ito. At sagot nga ng batang Jing na ganun ba? Kung ganun, Lolo, para sa'yo, lakas lang ang kailangan para manalo sa laban. Pero sagot nga ng matanda na kulang ang lakas. Dapat sobrang lakas. At si Jing nga, inapangiti sa sagot ni Maka Zoldyck at sabi niya na nakakatuwa sagot mo, Lolo. Lalo tuloy akong ginaganahan sa labang ito. Hanggang tumira nga ulit si Jing ng kanyang mga air punch at dragon dive. Pero sa pagkakataon nga na yan, whole body na ang depensang kamay ng matanda. Dahil mapaibaba o mapaitaas, saklaw na ng depensa ng giant hand. Kaya walang talab ang atake ng bata. At bulong na nga lang ni Jing sa kanyang isipan na ano daw kaya talaga ang kamay na ito. Gawa lang daw kaya ito sa nen ni Maka. O baka naman daw, baka may sarili itong buhay at hindi lang ilalabas ng matanda ang kabuuan. At kung tama nga daw ang kanyang naiisip, mukhang kailangan niya daw talaga magdoble ingat. Dahil yung bunganga nga daw na kanyang nakita kanina talagang sobrang kakaiba. At habang nag-iisip nga ang bata dyan, meron pang isang napakalaking kamay ang pabayo sa kanya. Kaya tumalon agad si Jing dyan, paitaas para makaiwas. Pero meron na palang kamay ang nakaabang dyan, kaya sapul si Jimprix ng sobrang lakas. At habang nakabaon nga ang bata sa kalupaan, patuloy sa pagbayo ang malaking kamay, kaya wasak-wasak ang paligid dyan. At parang wala nang planong tumigil si Maka sa pag-atake sa alamat na hunter. At sabi nga ni Zeno na mukhang nag-iinit nga daw talaga ng maigi si Maka Zoldyck sa labang ito. At hirit naman ni Silva na ngayon nga lang daw niya nakita na ganyang kainit ang kanyang lolo Maka. Dahil desperadong nga daw ito sa pag-atake at dagdag niya pa na si Jing at Netero nga lang daw ang nakapagbigay ng ganyang kagandang laban kay Maka Zoldyck. Dahil karamihan nga daw o kadalasan
namamatay sa isang iglap ang kalaban nito. At wala daw talaga ang nabubuhay sa kamay ng kanyang lolo. Kaya diyan, sobrang hangang-hanga si Silva sa kanyang kaibigan. Dahil si Jimpix daw talaga ang pinakakaibang bata sa lahat. At sabi naman ni Chairman Netero na mukhang gigil na gigil nga daw si Maka Zoldyck sa batang hunter. Dahil parang wala na nga daw itong planong buhayin pa ang bata sa kanyang mga ginagawang atake. At pagkatapos nga yan, ibalik na sa labanan ng The Strongest Assassin at ng alamat na hunter. At hindi na nga dyan makabangon ang bata dahil hindi siya tinitigilang bambuhin ng malaking kamay. Pero maya-maya nga, biglang lumiwanag dyan at nag-ipon si Jing ng malakas na aura sa kanyang kamao. At sinuntok niya ng sobrang lakas ang malaking kamay. At sa lakas nga, naglaho yan. At sabi ni Jing sa matanda, na mukhang gusto mo na akong patayin, Lola. Pero si Maka Zoldyck nga hindi sumagot dyan. At muli na lang siyang umatake at lumabas na naman ang giant hand. At muling babayo. Pero si Jimpix nga, muli na rin umatake dyan at nagpaulan siyang muli ng dragon dive at sinabay niya pa ang mga spirit ball na ginaya niya kay Maka. At hindi lang yan, dahil kinombination niya rin ang kanyang mga air punch at 3 atake nga ang gamit niya para makatama sa matanda. Pero si Maka Zoldyck, walang pakialam dyan dahil safe na nga siya. Dahil meron na nga siyang cover sa kanyang katawan bilang depensa. Kaya walang talab ang 3 kombinasyon ng alamat na hunter. At ang matindi pa sa veteran assassin. Dahil maliban sa malaking kamao na kanyang pandepensa, nakakapagpalabas pa siya ng isang giant hand pang-atake naman kay Jimpix. Kaya si Jing umiilag dyan para hindi tamaan. At sa sagupaan nga nila mga idol, halos kontrolado ni Maka Zoldyck ang labang ito. Dahil malaya nga siya na nakakapagbigay ng atake sa alamat na hunter na hindi na kailangan mag-ingat sa kanyang sarili. Dahil meron nga siyang proteksyon gamit ng malaking kamay. Pero kahit na siya ang nakalalamang at nagdudumi na ng laban, patuloy pa rin si Jing sa kanyang plano ginagawa at focus nga lang siya sa opensa at depensa. Dahil habang umilag siya sa atake ng matanda, patuloy pa rin siya sa pag-atake ng 3 combination attack niya kahit na wala na itong talab sa assassin. Hanggang pinarami na nga ni Jing ang kanyang sarili para lituhin si Maka Zoldyck. At nagpaiba't ibang direksyon nga ang maraming Jing na yan. Merong sumusugod at meron ding lumalayo. At ang isa nga nakalapit na kay Maka. Pero binayo nga lang yan ng malaking kamay at biglang naglaho. Pero ang ibang Jing naman na nasa malayo tira ng tira ng air punch at spirit ball. At nilaratrat nga nila ang depensa ng matanda. At ang ibang clone naman nagsuguran na papalapit sa veteran assassin. At ang matindi pa, patuloy ang alamat na hunter sa pagpapaulan ng dragon dive. At umaatake nga siya, mapa-close up at mapa-long range. Dahil ang malapit at malayong atake napakalaking bagay para lituhin si Maka Zoldyck. Pero si Maka nga walang reaksyon sa ginagawa ng bata at tila wala siyang pakialam anuman ang gawin na to. Pero bulong niya sa kanyang isipan na ginagamit na naman daw ni Jing ang kanyang talinong taglay. Dahil ang dahilan daw kaya ito ginawa ng bata para maitago ang tunay na siya o ang tunay na Jing. At sa ngayon nga daw aminado siya na hindi siya sigurado kung sino ba dyan ang tunay na bata. Hanggang sumugod na nga dyan ang 4 na Jing para atakin si Maka. Pero binuro niya nga lang yan sa isang iglap. At meron namang 4 ang tumitira naman sa malayo. Kaya binayo rin yan ng giant smash. Pero bigla na nga lang may lumitaw pang 2 sa harap ng matanda. At sabi nga ni Maka Zoldyck na parehas lang daw clone ang 2 ito.
At nasaan daw kaya ang orihinal? At nung nabura na nga niya ang dalawa, meron pang isa ang nakaamba para suntukin siya. At si Maha nga sobrang tamlay dyan at sabi niya na hindi pa rin daw ito ang tunay at fake lang daw ito ng bata para ma-set up ang kanyang tunay na atake. At pinakita na nga dyan ang tunay na Jing at nag-iipon na yan ng napakalakas na Jajangken. At naramdaman nga ni Maka Zoldyck na mayroong napakalakas na atake ang papatama sa kanya mula sa kanyang likuran. Pero bago pa nga yan tumama sa matanda, tinamaan na dyan at baon na naman ang batang Jing sa lakas. Pero bigla na nga lang may nagsalita dyan at sabi niyan na sino bang inaatake mo dyan, lolo? At clone lang din pala ang tinamaan ni Maka mula sa likuran. At si Jinpix pala nasa itaas na bahagi at papasugod na para umatake ng napakalakas na Jajangken. At pinansuntok nga niya yan sa depensa ng matanda at naglaho sa lakas ang Giant Hand. At dito nga tila tumigil ang oras at nag-eye contact ang dalawa. At sabi nga ni Jing sa kanyang isipan na kapag nasira nga daw ang depensa ni Maka na ito, nagre-regenerate pa nga daw ito ng sandali para makabalik. At ito na nga daw ang tamang pagkakataon para makatama siya ng solido. At ang Jajangken nga niya padiretso na kay Maka Zoldyck. At sa isang iglap nga tanggal ang ulo ng bata. Pero nagulat nga dyan si Maka dahil bigla yung naglaho at clone lang din pala ang tinamaan niya. Dahil ang tunay pala ay papasugod pa lang para umatake ng sobrang lakas. At sa isang kisap mata nga tinumbasan lang yan ni Maka ng isang daliri. Kaya ang batang hunter nagulat dyan sa ginawa ng matanda. At sabi nga ni Maka na sinabi ko naman sa'yo, bata, na kahit ano ang gawin mo hindi ka mananalo sa akin. Dahil ang mas malakas ang mananaig sa labang ito. At dyan na nga nagtapos ang part 5 ng bidyong ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat! 朝むさぼり夜を吐き出し